Hello everyone. Thank you for viewing this video where I will share with you some tips and advice on how to pass the civil service exam through self-study while working full-time. So if you are doubting yourself, saying na mahirap yan at imposible dapat mag-review center ka, well, depende po yan sa'yo at kung ano sa tingin mo ang applicable sa'yo. Pero based on my experience, posible po and here's how. So, first po, kailangan muna natin malaman, what is civil service exam? The civil service exam is a standardized test conducted by the Civil Service Commission to assess whether a person is qualified to work in the government sector in the Philippines. It is required for government positions that fall under career service, ensuring that applicants meet the basic merit and fitness standards for the public service. So we also have two types of civil service exams. First is the professional level for positions that require higher responsibilities and qualifications. It includes more advanced verbal, numerical, analytical, and general knowledge questions. So the passing rate is 80%. We also have the sub-professional level for clerical and or support roles. So it focuses on the clerical ability, spelling, filing, and basic numerical verbal skills. So same with the professional level, sub-professional also requires a passing rate of 80%. So why take the exam? Bakit nga ba natin kailangan mag-take ng civil service examination? So here are the reasons: to be eligible for permanent positions in the government, and to open doors for career growth in the public service. So yon. Ayan, explain po natin kung ano nga ba yung civil service exam. Next is, ano po ba ang purpose ng video na ito? So, the purpose of this video is to share my journey to inspire working individuals who want to pass the exam through self-study. So, if tulad ko, dati wala kang budget, pang review center, working mom ka, and full-time employee ka, and during weekends, family naman yung focus mo, well, listen carefully, baka may matutunan kang tips na pwede sa'yo. So, next is the goal. Dapat alam mo kung ano yung goal mo. Why do you want to pass the exam? For stability, career growth, personal goal. Dapat malinaw sa iyo kung bakit gusto mo makapasa para motivated ka. Kasi ang pag-review alone is really mahirap and nakakatamad, most especially kapag ikaw lang din ang magpupush sa sarili mo. Walang classmates, walang trainer or instructor, wala, but only yourself. Hindi pwede yung try lang, sayang naman. Dapat ang mindset natin ay papasa ako and gagawin ko lahat to achieve that. Ako kasi malaking pera sa akin yung 500 pesos and ayoko yung masayang. Kaya sabi ko, dapat makapasa ako. So, dapat ganun din ang mindset natin. Tayo ay dapat na makapasa. So, disclaimer lang po, this is my personal experience na baka applicable sa iyo. So, hindi ko naman sinabi na pag ginawa mo to lahat, makakapasa ka. Pero sa akin po kasi, gumana siya. So, baka may makuha kang ibang tips na pwede naman may apply mo sa pagre-review mo and sa pag-take mo ng exam. So, wala namang masama kung makikinig ka and then continue watching this video. So, for tip number 1, prepare a review plan that aligns with your work schedule and suits your study environment. So you have to consider the time kung kailan ka makakauwi and free ka na sa mga dapat mong gawin at home. Please dedicate a time for review. Dapat nakaset na din ang mood mo that you will review para ready ang isip at katawan mo, like at least 1 to 2 hours after work. And of course, yung environment mo na dapat hindi maingay and conducive for learning. Yung makaka-focus ka and walang distractions. So, for tip number 2. Sa tip number 2 naman, you need to find and join Facebook groups or similar platforms that share free resources and host free review talks. So, andito po yung sample ng mga
groups po and the Facebook pages na pwede kayo mag-join. May sinesend po silang mga materials and may mga pinapost din po silang questions for discussion. So doon po sa mga comment section na pinapost nila, you can check po yung discussion and kung paano po na nakuha nila yung sagot and ano yung tamang sagot. So doon po magkakaroon kayo ng idea for free kung ano po ba yung tamang sagot doon sa mga questions na pinapost nila. Yan din po si Ma'am Laika Maravilla. Isa po yan sa mga sinubaybayan ko dati and pinapanood ko talaga ang mga videos niya kasi mas madali intindihin and hindi gaanong complicated. May mga materials din na free online na pwede niyo po i-download for your guide and sa pag-review. So don't forget to join. Marami pong pages sa Facebook na pwede po kayo mag-join and may mga free resources din po online. Sa Google may mga PDF po ng reviewers. Pwede nyo yun i-download at gamitin nyo po as guide ninyo sa pagre-review. Meron din yung mga mock exams na pwede nyo po i-try para po mahasa rin po kayo mag-answer ng mga test questions. Alright, so here is the tip number 3. For tip number 3, you need to create an outline or study guide for the subjects you want to prioritize, ideally starting from the most difficult to the easiest for you. So, ayan po, nakalagay dito na, ayan, ilist niyo po yung subjects like this one, verbal ability, numerical ability, analytical ability, general information, clerical ability for subprofessional. And then this one po is example of kung paano nyo po i-list yung mga subjects na most difficult for you down to the easiest po. Para alam nyo po kung saan kayo magfo-focus and alam nyo rin po kung anong strategy na gagawin ninyo sa pag-review. So, ayan. So, bakit nga ba po mahalaga na magkaroon kayo nito? For you to have a focus and dapat na ma-prioritize niyo po, kagaya sinabi ko kanina kung saan kayo nahihirapan. So in my case, yung math and numbers po talaga ako mahina. So it would take time for me to fully understand the formula and all the process. So I really dedicated a time to study and learn the subjects po based on my needs. So doon naman sa mga medyo madali sa inyo, mas madali mo din maiintindihan ang mga questions kapag may idea ka na and alam mo na kung kaya mong sagutan. Okay? So here is the tip number 4. For tip number 4, have a separate notebook and pen ready for jotting down notes, solving computations, and keeping track of your review progress. So, nakalagay dito why is it important to write things down? Because it helps increase the chance of retaining information in your memory. When you write by hand, you engage multiple senses, your eyes, your hands, and your mind. This process strengthens your brain's ability to absorb and recall what you have studied. So this strategy really worked for me po mula noon hanggang ngayon na nag-work na po ako. Iba kasi kapag sinulat mo, mas matatandaan mo and nakaka-formulate ka na mismo ng summary and idea about a certain topic based sa pagkakaintindi mo mismo. Actually, during exam, there are parts of the exam na sabi ko, ay alam ko to, na-review ko to. And guess what? Napipicture out ko siya sa utak ko. So kung paano ko siya naisulat based sa notes ko. Kaya naalala ko siya clearly. I wish na sana ganun din po ang effect nito sa inyo. But of course, we have naman different learning process. So this is just a suggestion. Pero maganda po siya. Try nyo po kasi alam po natin na kapag nag-jot down tayo ng notes, at least remember po talaga natin siya. So for tip number 5, look for video tutorials and study guides that break down the step-by-step process in solving computational and logical questions. So watching solution-based videos can help you better understand patterns, computations, and formulas that are often tricky in exams. So very helpful po talaga ang YouTube videos kapag hindi mo alam kung paano sagutan ng isang question. Especially sa math, binabalik-balikan ko po talaga yun kung paano nakukuha yung sagot. Kasi during exams, ay may computations po and you will submit that after with your answer sheet. And yung mga questions niyo po that
answers and explanation can be found din sa YouTube. Free na po and very accessible ang resources for learning. Sipag at tiyaga na lang ang puhunan para po matuto. Since wala naman tayong matatanungan na coaches or instructor na may real-time na sagot, here po is one of the best alternative to find answers. But be careful po to check the reliable sources and pages lang po ha. Baka yung mga mahanap po natin is hindi naman tamang ituturo sa atin. So be alert na lang po. Alright? So we move on with tip number 6. So for tip number 6, we have here eat a small amount of chocolate or peanuts for at least an hour before your study session to help you keep your mind alert and more receptive to information. So meron tayo dito ng scientific fact. Here are the ingredients po that na nagpo-prove po na chocolates improve blood flow to the brain, enhance focus, and support memory learning functions. Ganon din po sa peanuts. So may mga nutrients po siya that help support the brain function and fight mental fatigue. So kapag galing tayo sa work or sa school, syempre po pag uwi natin, we are already really tired and pagod na rin po ang utak natin. So kailangan natin ng pampa-refresh and pampa-energize. So, kumain po tayo ng chocolate and peanut. Isa po yan sa magandang tips sa pag-aaral po. So, again po, to me, this is effective ever since high school and college. I eat chocolates and peanuts para mas active ang brain ko. True enough, di ako inaantok and madali akong makaintindi and maka-absorb ng information and nare-retain talaga siya ng utak ko. Like hindi lutang or makakalimutin ba. So you better try po. Mura lang naman yan. So it's better to invest din po ng konti sa ating pag-aaral. So here is the tip number 7. So tip number 7. Always answer mock test without looking at the answer key. Treat it as if it's the actual exam. No peeking, no skipping. So use a timer to track your progress. This helps you get used to the pressure and pace of the real test. So in the actual civil service exam, each subject has a time limit and you cannot go back once the time is up. Practicing this way builds discipline, sharpens your focus, and prepares your mind to the real challenge. So, this is really true po dahil kahit gaano ka pa kagaling kung ubos na yung oras mo sa pagsagot, wala ka nang magagawa. Nakaka-pressure po talaga sumagot and minsan nakakawala ng focus. Kaya as early as possible, dapat ma-practice na po natin yon. Marami kang pwedeng masagutan and marami ka pang pwedeng masagutan and better if may time ka pa na ma-review ang mga answers mo. So practice, practice, practice. Kasama po yan sa dapat nating ma-develop na skill. Okay? So, for tip number 8. So, ito po, isa ito sa mahalaga din na kailangan nating i-practice. So, do not overanalyze or overthink the questions. Ito din po ay nakuha kong tip from Coach Laika. So, na-apply ko rin po siya sa aking pagre-review and sa pag-take ng exam. Trust your instincts, especially when you are prepared. Overthinking can lead you to change correct answers into wrong ones. So most civil service questions are direct to the point, so don't complicate them. Read carefully, understand the question, eliminate wrong choices, and go with the most logical answer. So yes po, do not overanalyze, do not overthink, overreact, lahat po ng wag po. Promise kayo lang po ang mapapagod. So relax lang po tayo. Yung kaya lang po ng utak natin. Kasi po if mapapansin nyo kapag parang pagod na ang utak natin, drain na siya, hindi na siya gumagana. So we have to balance it also. If ano po yung unang matandaan ng utak ko, yun po ang sinasagot ko. Kahit di naman po ako sure, I analyze a bit naman if alin ang pinakamalapit and relevant na sagot. Then that's it. So kung ano po sa tingin niyo yung sagot, you can try and answer that po. So don't overanalyze and overthink. Para hindi na din nasasayang ang oras nyo and hindi na din nadidrain po yung utak natin. So yon. So for the tip
number 9. Here is a tip number 9. Read rest before the test. So yun po. Just relax. Just rest and relax the day before the exam. Avoid reviewing or reading anything heavy. Give your mind a break to restore clarity and calm. So just rest and relax the day before the exam. So yun po, kailangan nating pagpahingahin ang ating utak. Get enough sleep to let your brain recharge. Eat nutritious food to fuel your body and sharpen your focus. Stay calm and confident. You don't have to work. You've done the work. Now trust yourself. Remember, a relaxed, well rested mind performs better than a tired, overloaded one. Rest is a part of the preparation. So ako po talaga, a day before the exam, nagpahinga po talaga ako. Hindi na ako nag-check kung ano pa man. Basta po, na-prepare ko na yung mga dadalhin ko during the exam and yung mga isusuot ko. Kasi feeling ko kapag kinakabahan ka and excited ka, mawawala at makakalimutan mo yung mga pinag-aralan mo. Kaya I made sure na nakapagpahinga po talaga ako and ready ako for the exam. So last but not the least, ito po ang pinakamahalagang tip na masasabi ko po sa inyo. Ang tip number 10, pray to God before, during, and after the exam. Begin with a prayer. Surrender your worries, ask your wisdom, and trust God will guide your thoughts and calm your heart. So during the exam naman, breathe deeply and whisper a silent prayer when you feel anxious or stuck. He is with you every step of the way. After the exam, thank Him whether it was easy or tough because your effort and faith will never be in vain. So for me po, this is the most powerful tip sa lahat. Mag-pray po tayo even during reviews po. I always pray na bigyan ako ng strength and patience sa lahat ng ginagawa ko. Lalo na't working ako sa umaga and on weekends naman is family time. So di ko siguro kakayanin ang lahat kung wala si God. So even during the exam, alam ko He is helping me choose the right answers. Isa puso po natin ang pagre-review. There are times na nakakatamad and nakakapagod, pero always remember your goal, why you want to pass the exam. Avoid distractions po, stress, manyan o gadgets. Focus sa pagre-review dapat. Give your very best, your time, your effort. Nakikita naman lahat ni God and I'm sure that when you're ready, ibibigay niya po sa atin yon. Tulungan po natin yung sarili natin because God is always there willing to help us too. So, yun lamang po. Thank you so much po dahil pinanood mo itong video na ito. I invested my time, my heart, and effort po dito to help others. Sana po ay may natutunan kayo and I am praying na sana makapasa po kayo sa exam para sumakses na tayong lahat. Again po, salamat and good luck and God bless to you all. Bye!